Pagkatapos talunin ni Grandmaster Wasiso si World Champion Gukesh sa round number 7 dito po sa ginaganap na Grand Chess Single Cup 2025, kalaban niya naman round number 8 ang India's #1 chess player na si Grandmaster Praggnanandhaa. Ano nangyari? Puti po si Prag, medyo magiging magulo ang bakbakan talaga. Nag-ipot po kasi yan na sinagot ni Wasi ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Italian na sinagot ni Wesley ng Knight F6. Ito yung 2 knights defense eh. At ang kadalasan pong tinitira talaga sa linya na ito ay D3. Pero pinasok po ni Praggnanandhaa yung napakagulong Knight G5 na tinatawag nilang fried liver. Kasi ang idea po niyan, inaatake po ito, binibigyan ng matinding pressure at ang only way to defend properly is to go D5. Harangan mo yung bishop. Ang problema dyan, nagkakaroon ng matinding kaguluhan kasi ang linya dito, mapipili na ka magpakain ng pawn. Ite-takes po kasi yan and then sasagutin ng Knight A5. Yan yung pinaka-popular. Gusto ko lang ipakita bakit hindi bawiin. May magulo kasing linya dyan na Knight takes F7, pagka-capture mo, checkin ka dito, threat yan, so lalabas ka, tapos Knight C3, medyo magulo po yan, mapupunta yung king sa gitna, one piece down, pero ang problema yung king hindi safe. May mga D4 yan idea later on at mahihirapan po ang black. Lamang po ang puti dyan. So, hindi po tine-takes. Kaya po nagna-Knight A5. So, ang Knight A5, of course, you're trying to hit the bishop para pag kinapture mo, madali mo mababawi ito, di ba? Ang ginagawa niyan, Bishop B5. So, pagka Bishop B5, mag-C6 ka. Siyempre, takes, capture, and then tatakbo yung bishop sa may D3. Kung titingnan yung mabuti, na 1 pawn down si Wesley. Pero lahat po ito ay linya at ito po ay equal lang. Yun nga lang magulo. Kasi pagkatira po ng Bishop D3, may Knight D5, hitting the Knight. Saan pupunta yung Knight? Aatras. At pagka-atras, Bishop to D6. Pagka Bishop D6, magka-castling, magna-Knight naman po sa F5. Knight F4 naman po si Wesley, hitting the Bishop. At kung titingnan nyo, coach, medyo ba diba parang okay na yung white? Okay yung white, pero bilangin nyo po yung development Tatlo na po yung nakalabas, 2 lang dito. And ang worst, itong bishop po hindi makalabas basta ito. No, kahit na lamang ng pawn, mas aktibo po yung mga piyesa ni Wasiso dyan. No? Mamaya, magkakaroon siya ng malakas na atake. At kung titingnan nyo yung oras, mabilis sila parehong tumira. Mukhang preparado pareho. Anyway, pagkatira po ng Knight F4, nag-Knight lang sa may C3 na, coach, bakit ganun? Sinira niya yung pawn structure niya. Ibalik ko lang, no? Gusto ko lang pong ipakita bakit pinakain lang yan, hindi iniwas. Kasi, ang tanong, saan ka iiwas May 2 safe na square. Isa dito, isa dito. Unahin na po natin ito. Pag diyan ka pumunta, kahit tirahan ka lang po ng E4. Pag gumalaw yung kabayo, sosokpahin ka dito. May mga capture doon, may mga ganun na panggugulo talaga, di ba? So, ibalik po natin. Paano pag dito naman? Di para ka naman pong nagsayang ng tira dyan. Ayan. Pag nag-bishop po dyan, F5. Di nangisay. Ayun. Kaya hindi po pwede yan. Ang ginawa is nag-Knight C3 na lang. Ayan. So, para maintindihan nyo. Kasi, lagi kong sinasabi, pagka Knight C3, capture sa bishop context, lagi ko itong sinasabi, wag kayo magpapa-double isolated. Bakit niya ginawa? Kasi nga, no choice. Anyway, pagka takes, nag-castling na si Wesley. Finally, nag-Knight naman po sa may E4. Mabilis tumira pareho, no? Hitting the bishop, umatras lang po sa may C7 na sinagot ng Queen C2 to defend the pawn on D3 na tinirahan lang ni Wesley ng C5. Grabe, linyahan yung C5. Hanap na yan. Balik ko lang, no? Kasi, unang tingin dito, Coach, Bishop A6 sa pool 2 Bakit si E5? Para sa yung C5? Ang problema po kasi ng Bishop to A6, may Knight C5. Hit yung bishop, depensado yung pawn. Matetempohan, babalik ka na naman kasi hindi ka pwede dito, may A4 Halos makulong yung bishop, babalik. Sayang tira. Coach, bakit C5? Napaka-weird ng C5. Pinakain yung pawn. At ang bilis dinira yan. Okay? So, ang ginawa po dito ni Prag, pagka C5, kinapture yung pawn. Ngayon, ang tanong dyan,
Bago po natin ituloy, bakit hindi yung kabayo yung pinantakes? Kasi yung capture dito, depensado pa eh. Yan po ay mahirap. Dahil may tirada po ito, ignore mo na yung mga pyesa sa queen side. Atake ka na sa king side by playing bishop g4. Saan pupunta to? Walang mapuntahan na square. Going here, may bishop dito. Pag dumepensa ka naman na bumalik ka queen d1, well, magna-knight c6 lang po yan with the intention of knight here. Underdeveloped kasi ito eh. Out of place yung mga pyesa. Pag hindi mo naman pinansin, masisira yung pawn structure mo. Naku, magkakaroon na malakas na atake. Lamang ka ng pawn pero double isolated. Ganun ang mangyayari. Kaya po, hindi po tinakes ng knight. Ang ginawa is nag-queen takes to c5, which is linya na sinagot ng bishop to a6 na. Okay, hindi din kinapture ng queen kasi may iwanan po ito. Ito magandang pan-takes na tinirahan ng rook e1 and then bishop takes d3 na nga na sinagot ng b3. Mabilis pa rin tumira pareho na sinagot lang ng rook e8 ni Wesley na medyo napaisip na si Wesley. 3 minuto yung ginamit niya, no? So, tamang develop lang, depensa po siguro dito kasi later on, in case na gumalaw, may pressure na binibigay sa may e5. Anyway, sinagot po ito ng bishop e3 ni Prag. Mabilis pa rin si Prag na tinirahan ni Wesley ng bishop to b6 at lahat po ito ay nangyari na before, linya pa rin. Linya pa rin, no? Inaatake yung Reyna, tumakbo sa may c3 na medyo nag-iisip na si Prag. So, sa punto pong ito, medyo nagkakapakapa na sila ng konti, no? I'm pretty sure alam nila linya ito pero sinusureball nila kasi medyo mahaba na. This is move 19 na no? Anyway, ang ginawa po dito ni Wesley, kinapture niya po yung kabayo na binawi ng tore of course and then rook c8, linya pa rin. Queen b4, tumakbo doon and then tinirahan ng knight c6 hitting the queen. Queen d6, ayan. Linya pa rin pala lahat. Nangyari na ito before. Pero ang posisyon na ito ay obviously hindi na familiar masyado for Wesley. So, paano ko po nasabi? Tingnan nyo po yung oras ni Wesley. 1 hour and 6 minutes. Samantalang si Prag, 1 hour and 26. So, somehow, alam pa ni Prag kung ano ang nangyayari, no? So, medyo kuha pa ni Prag. Anyway, nag-knight lang po sa may d4 si Wesley. So, dito na kung saan hinihit po ito, pag kinapture mo, takes dito. Ang kagandahan niya, nawala yung knight doon, makakapasok dito eh. So, ang ginawa po niya, nag-rook takes na sinagot ng rook takes din. At pagka rook takes, wag kayong magtaka na, coach, binigay po yung pawn, may knight c2 kasi. Ayan ang plano. Kaya ang tinira niya, nag-rook c1. Exchanging the rook na hindi kinapture, dinipensahan lang yung e5. Kung titingnan niyo pong mabuti, 1 pawn down pa rin po si Grandmaster Wesley So dito. Pero, lamang po siya sa posisyon ng mga pyesa. Mas malakas yung bishop dito. Weak naman ito. May mga posibleng pasok later doon. No? So, yung tirada po na F6, yan na po yung pinaka-novelty. Kasi, ibalik ko lang, may natala before na tumira ng rook takes C1. Yun. So, eto pong F6, eto na pala yung pinaka-novelty. Pero kahit novelty ngayon lang nangyari, kanina pa si Wesley out of the preparation eh. Kasi yung oras niya gamit na gamit. Si Prag medyo alam niya pa yung ginagawa niya, 123 pa rin eh. Anyway, ayan na nga po, novelty na po yung F6 na sinagot ng to E1 at tinirahan naman ni Wesley ng bishop to A5, hitting the pawn ng D2 na kung saan kinapture yung tore, binawi, and then nag-B4. Pagka B4, umatras lang yung bishop ni Wesley. Ay, kabayo pala yan, no? Ganda, inaatake ito, no? Tapos mamaya, no, pag nalingat ka, baka pwedeng pumasok. Anyway, kinapture na yung kanyang bishop na syempre tinakes at ang ending, 1 pawn up si Prag pero double isolated. So, pagkatira po niya, nag-F4, napakaganda ng F4, sinagot lang po ng knight to C4 para depensahan yung E5, na kinapture, takes, and then nag-king move. So, ito po, sabi ng engine, 1 pawn up si Prag, kaya may konting kurot sa side ng white, pero very close to equal naman. So, nag-rook D8 yan, hitting the pawn, dilapitan, nag-rook doon, hitting the pawn, dinepensahan, nag-king move na, of course, endgame, lalapit talaga yung king, tinulakan, chumek, tumakbo doon, tumakbo yung tore, and then tinulakan, nag-F5, tumakbo, nag-knight F7, lumapit, sumok pa yung tore,
and then tumakbo yung kabayo kasi inatake, pumasok yung kabayo sa may E4 para mas aktibo siya of course, and then nag-rook to B4 hinahamon. Ngayon, pag kinapture mo yan, baka tumagilid kasi 1 pawn down eh. Kaya lang, hindi naman kakapturein. May napakagandang tira si Wasiso dyan. Knight to D6. King move. Bumalik. Check na naman. Bumalik at napilitan tumabla si Prag. Ayun, natabla dyan. No? Ang tanong, coach, bakit hindi pinilit ni Prag? No? First of all, si Wesley hindi niya na mapilit yan. Persado na siyang tumabla. Kasi kung pipilitin niya, matatalo pa siya dyan. May pass-pawn dito eh. No? Ang tanong si Prag, bakit hindi nagpilit? Kasi pwede dito, pagkabalik, dito ka pumunta, hindi din uubra kasi may A6. Saan pupunta yung king? King dito, may check. Pagpunta mo doon, check na naman at eto perpetual na. Wala talagang pilit eh. May iba pa siyang square pagpunta dito. Wala eh. Persado ka nang bumalik kasi di mo pwede maiwanan yung tore. Dito, wala. Check na naman. At persado ka nang tumabla. Ganon din ang mangyayari. Oh. Kaya natabla yung lawan nila. Grabe! Yung preparasyon ni Prag talagang pinasok yung magulong linya. Buti na lang alam pa din ni Wesley, no? Hindi kasi masyadong ginagamit yan. Panupresa lang talaga yun eh. No? Yun nga lang, medyo nahirapan si Wesley na nga paanong bandang huli, pero eventually, si Prag, tingnan nyo, bumaba din yung oras niya, nag 2 minutes na lang siya. Kasi, nahirapan din sa endgame part. Anyway, dahil sa tabla na yan ni Wesley, ano ang naging final standing ng torneo so far? Eto po, karamihan po kasi ng laban na uwi din sa tabla, ayan, kaya ang standing, si Favi, leading pa rin together with Prag. Si Wesley, third place together with Lebon Aronian. At si Noderbeck kulelat pa rin. Pero tinalo ni Noderbeck si Alereza. Kaya yun lang po ang decisive result sa round kagabi. Ayan o. Noderbeck, Alereza, tinalo ni Noderbeck si Alereza pero tabla po lahat ng laban. MBL tabla kay Fabi. At yan na po ang nangyari. And as usual, syempre marami na naman disappointed dahil natabla si Wesley, lalo na yung mga basher. Pero may ipapakita po ako sa inyo, no? Para mas maunawaan nyo kung ano yung nangyayari sa high level. Eto po, tingnan nyo po yung overall standing. So, Fabiano Caruana is leading the tournament with 5 points. Pero paano niya nakuha yung 5 points? Ilang tabla yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tabla. Pero meron po siyang 2 panalo. Si Pragnananda, ganun din. 6 na tabla, pero may 2 panalo. Well, third place si Wesley. May 7 tabla, 1 panalo. And together with Lebon Aronian na may 7 tabla din at 1 panalo. So, eto kasi yung gusto kong ipaliwanag. Eto pa matindi ha. Number 5 si MBL na puro tabla. 4 points. 4 points. Tapos si Duda, 1 talo, 1 panalo, puro tabla. No? Eto pong si Sam Sabian, puro tabla. Walang panalo. Etong si Gukesh, eto si Gukesh, believe kayo kay Gukesh eh. Kasi si Gukesh, ilan lang tabla ni Gukesh? 1, 2, 3, 4, 5 lang. Si Wesley so kasi 7 tabla eh. Si Gukesh, 5 lang ang tabla. Pero may 2 talo. May 2 talo. O si Alereza, kunti lang din tabla nito. 1, 2, 3, 4. So eto magaling to. Kasi 4 lang yung tabla niya, pero may 3 talo. Pero 4 lang tabla niya, kaya magaling yan para sa inyo. Pinakamagaling sa inyo, alam niyo kung sino sa buong torneo? Si Noderbeck ang pinakamagaling. Kasi 3 lang ang tabla nito. Kaya siya ang top player tingin ko kung i-consider ng karamihan. Dahil 3 lang tabla niya eh. Yun nga lang, 4 talo. Ngayon, ang kadalasan kasing pinupuna, mahina daw yung Wesley So dahil puro tabla. Si Wesley So lang po kasi yung nakikita nyo. Kasi kadalasan si Wesley So yung ibinabash dahil Pilipino tayo, content natin is for Filipino, Wesley So, kaya siya yung nababash. Pero if you look at the overall standing, overall result, hindi yun yung totoo. MBL, nahihinaan ba kayo kay MBL? 8 tabla. Lebon Aronian, nahihinaan ba kayo dyan? Si Lebon Aronian, sunod-sunod champion sa torneo. 7 tabla. Diba?
And even yung mga leading sa torneo, sobrang daming tabla. It just so happen na may isa pa silang extra panalo. Kasi normal po sa high level yung ganyang klaseng resulta dahil sobrang accurate nilang maglaro. Bihira po yung nagkakamali kaya kadalasan nauuwi sa tabla. One of the reason kaya ayaw ni Magnus maglaro ng classical event is because of the draw. Lahat kasi pag binigyan mo sila ng mahabang oras, the drawing chances very high, mataas. Kaya gusto ni Magnus mabilisan lang. Kasi pag mabilisan, walang oras, kadalasan talaga nagbablunder. Yan po ang katotohanan. Hindi po kasi natin sila ka-level eh. Tayo kasi kahit bigyan tayo ng mahabang oras, hindi pa rin tayo makapaglaro ng very accurate tulad nila eh. Sila kasi parang, alam mo yun, yung exaggeration na ginagawa ko, para sila mga engine, halos totoo yun. Kasi pag naglalaro sila, sobrang taas na accuracy. And to give you again an example about the accuracy, ipakita ko lang yung accuracy ni Wesley at ni Prague. Ayan po oh, 98.9% and 98.9% pareho silang sobrang accurate. Tama yung tira nila. Walang nagkamali kahit napakagulo po ng laban. Ang gulo ng laban eh. Eh kaso alam nila para yung ginagawa nila eh. Chess player din eh. 'Di ba? Ganun po ang chess. No, kaya sana maunawaan nyo, lalo na yung mga player na, ano ba yan, ginawan pa ng video yung nauwi sa tabla, ang pangat ng laro tabla. It's not about the draw, it's about the game. Wala tayong magagawa pag hindi nagkamali. Kasi, pag nagkamali, pero maganda yung laban, like yung laro ni Wesley kay Lebon Aronian, dami nagbash dun. Sobrang ganda ng laban na yun, promise. Ang lupit ng sacrifice ni Wesley, sobrang accurate. Nakakatakot yung position pero nag-sacrifice siya ng queen, no? And it turns out tabla lang. Ang ganda nun. Para po sa amin, napakatindi nun. Pero ang tawag sa akin ng mga ng mga galit sa tabla, OA daw ako. Ang OA ko daw, ba't ko daw ina-analyze yung mga tablang ganun? Ang OA ko daw magsalita, wala namang maganda, nauwi nga sa tabla. It's not about that. Pag naging chess player kasi kayong totoo, alam nyo na yung beauty of the game, it's not about winning or losing. Yung accurateness, doon ako bumibili sa totoo lang. Paano din nakikita yung mga tira na ganun, na malalim, tapos tama. Yun nga lang, syempre, parehong tumatama. Ano magagawa natin? Kaya nauwi sa tabla. Anyway, yun lang po ang gusto kong sabihin. Abangan na lang po natin yung last round kasi ito po ang mangyari sa last round. Kalaban po ni Grandmaster Wesley So, walang iba kundi si Noderbeck. Kulelat si Noderbeck pero tinalo niya si Alireza round 8. Magtuloy-tuloy kaya. Si Fabi naman kalaban si Gukesh. Pag nanalo si Gukesh kay Fabi, maganda yon. Kasi kung mananalo si Wesley, magtatay pa sila. Si Prague naman kalaban si Lebon. So, kung manalo si Lebon, baka mag-tie for first si Lebon. So, si Wesley, in a must-win situation to win the tournament. To have a chance of winning the tournament. Pag natabla, wala siyang chance. Hanggang second lang siya or third. So, tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. Actually, nag-iisip ako na mag-live. Kasi this is last round. I'm hoping for Wesley to push for a win kasi white siya. Amangan po natin. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Salamat sa inyong suporta. That little mouse, 'cause I'm an albatross.